Escudero at Pimentel nagkainitan. Taong bayan galit kay Escudero at impeachment ni Sara Duterte. Alanganin na ba? May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Ang kanila raw pakay, kill the VP Sara impeachment. Pero wala raw itong katotohanan na ayon kay Senate President Cheese Escudero. Hindi umano si Senate President Cheese Escudero na patayin na ang impeachment trial ni VP Sara. Ito raw ang endgame ni Escudero para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at manatiling Senate President sa 20th Congress. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Itinanggi naman ito ni Escudero. I don't see the connection whatsoever. No. Senate President Cheese Escudero says that the 19th Congress can impose on the next Congress its decisions regarding Vice President Sara Duterte's impeachment trial. In a press conference on Monday, June 2, Escudero was asked whether members of the 20th Congress could choose not to convene as an impeachment court if they don't see the need to do so. In response, Escudero explains that the 20th Congress will decide on its own in terms of the fate of Duterte's impeachment trial. Rising speculation over the likelihood that the Philippine Senate will no longer hold the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate President Francis Escudero says pending legal and procedural matters could make this scenario a distinct possibility. Senate President Francis Escudero admits impeachment proceedings at the Senate will be stalled this month. Susumpa kami, iko-convene ng impeachment court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. By constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient. Hindi pwedeng nagtuturuan yung House of Representatives and the Senate. Para sa akin, yung impeachment trial at this stage, the convening of the impeachment court and also proceeding with the impeachment trial is not optional. That in turn will now trigger, if at all, the convening of the impeachment court where the regular processes would now be followed, such as the issuance of summons, etc., etc. May we know the rule, Mr. President, that it should be, may we know what the specific rule? Is that in the rules or is that by practice or costumbre? Tingnan niyo ano rule. Under Rule 3, Paragraph 2, upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for the consideration of the articles. Yes, but the articles need to be presented to the Senate. Yes, but so your Honor is reading our Senate impeachment rules. Yes. Correct. So when we use the Senate in the Senate impeachment rules, we're talking about, we could be talking about the Senate as the impeachment court. Tahimik ang Senado, pero may tila kumukulong galit sa likod ng mga pader nito. Hindi mo maririnig sa radyo, hindi mo makikita agad sa balita. Pero kapag binuksan mo ang pinto ng plenaryo, may tensyong hindi may paliwanag. Nag-uumpisa ang lahat sa isang simpleng galaw, isang reset ng petsa, isang pagpapaliban lang daw. Pero teka, simple nga ba talaga ito o may mas malalim na dahilan? The reset that raised eyebrows. Ang taong bayan nagsalita na sa mga komento na talaga namang maanghang laban kay Senate President Francis Escudero. Dahil daw sa isang tila walang pagkundangang kilos, inurong ang presentasyon ng Articles of Impeachment kay VP Sara Duterte mula Hunyo 2 papuntang Hulyo 11. Ang sabi niya, kailangang unahin ang priority bills, pero hindi ito ikinatuwa ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. In fact, tila galit siya. Hindi lang basta koreksyon, kundi paninindigan. Ayon sa kanya, labag ito sa mismong patakaran ng Senado. Kapag may impeachment, dapat itigil ang lahat at unahin ito. E kung ganoon, bakit inurong ni Cheese? Dito pumapasok ang tanong ng taong bayan na tila sinasabi nilang naluloko sila na may pinapaboran daw na kapangyarihan imbes na katarungan. Hindi ito usapin ng petisyon, hindi ito chismis sa kanto. Ito'y tanong ng pagkiling ng integridad ng katotohanan. Therefore,
Nag-aalburuto ang mga mamayan, aktivista at ilang mambabatas na tila sa gitna ng bulungan sa kamara na baka tuluyang i-dismiss ang kaso. Lumalakas ang sigaw ng panagutin. Pero teka lang, tapos na ba? Continuing body o dead on arrival. May mga nagsasabing ang Senado ay continuing body kahit matapos ang Kongreso. Pwede pa raw ituloy ang kaso. Pero may ruling din ang Korte Suprema, Balag versus Senate, na nagsasabing kapag natapos ang isang Kongreso, tapos na rin ang lahat ng usapin nito. Ibig sabihin, pwede talaga mabaon sa limot ang kaso ni VP Sara legally. Ngunit kung legal man ito, moral ba? Estrada, Drilon at ang multong nakaraan. Pumasok sa eksena si dating Senate President Franklin Drilon. Ayon sa kanya, posibleng umabot ito sa Korte Suprema. Pwede kasing questionin ang jurisdiction ng bagong Senado sa paglilitis ng impeachment case. At kapag umabot nga sa Supreme Court, posibleng humarang ang isang TRO. Walang trial, walang ebidensya, walang paglilitis. Pero wag mong kalimutan ang nangyari kay dating Pangulong Estrada. Isang impeachment trial lang ang kailangan para magliyab ang bayan. Ang tanong ni Representative Paulo Ortega ay hindi madaling sagutin. Kung walang kasalanan si VP Sara, bakit tila iniiwasan ng paglilitis? Mabigat yan. Hindi yan tanong na itinatapon lang sa hangin. Yan ay tanong na nanggagaling sa sama ng loob ng publiko. Pero may mga nasa kapangyarihan na tila mas pinipili magpatagal, magpaliban at magtakip. Ngunit hindi pa tapos. Ngayong Hunyo 11, ang tanong ay hindi lang kung itutuloy ang impeachment trial. Ang tunay na tanong, makikinig ba ang Senado sa taong bayan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Micah 6 verse 8. Itinuro na sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig ng kagandahang loob, at lumakad ng may pagpapakumbaba sa harap ng iyong Diyos. Sa gitna ng kainitan ng politika, palitan ng paratang, at tila paglalakad palayo sa hustisya, malinaw ang paalala ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan, gumawa ng katarungan. Ngunit paano natin ito matutupad kung tila mismong mga lider ay lumilihis sa daan? Dito natin muling binabalikan ang ating tunay na pamantayan, hindi ang Senado, hindi ang Korte Suprema, kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Si Jesus ang perpektong halimbawa ng katarungan, katotohanan at sakripisyo. Hindi niya pinatagal ang katotohanan. Hindi siya nagtago sa likod ng kapangyarihan. Bagkus, tinanggap niya ang krus upang ang makasalanan ay mapawalang sala. Sa makatuwid, kung ang ating gobyerno ay tila lumilihis, tayo bilang mga mananampalataya ay lalong kailangan maging tinig ng katotohanan, katarungan at pagmamahal sa kapwa. Ang hustisyang ipinaglalaban ay hindi para sa pansariling interes, kundi bilang pagsunod sa Diyos na makatarungan. Ang tanong, totoo ba ang mga paratang sa ating Vice Presidente? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan sa lipunan, Ikaw ang aming sandigan. Turuan niyo po kaming tumindig para sa katarungan, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa iyong kalulatian. Bigyan niyo po ng liwanag ang mga namumuno upang ang kanilang mga desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban. Gamitin niyo po kami bilang mga ilaw sa gitna ng dilim. At salamat sa paglilig ng aming panalangin at patuloy niyo po kaming gabayan, maging ang aming Pangulo. Gayon din ang lahat ng aming leaders, maging si VP Sara Duterte at lahat ng mga mamayang Pilipino at lahat ng mga tao sa mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa paglinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon.
Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.